salita ng Diyos, bibigay ni Pastor po sa atin. Praise God. Amen. Purihin ng Diyos. Siguro kahit wala ng microphone. Malakas naman ang boses natin. Thank you, Lord. Purihin ng Panginoon sa hapong ito. Praise God. Hallelujah. Kahit na sa kabila ng bagyo or masamang panahon, tayo po ay dinako ng Diyos sa lugar na ito, sa kagnais ng Panginoon, na tayo po ay makapagpuri sa Kanyang pangalan. Purihin ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia. Open our Bible in the book of Acts. Gawa Acts chapter 11 verse 19 to 26. Basahin ko po para lahat tayo ay magpa-participate ng pagbabasa. Gawa Kapitulo 11 o 11, talatang 19 hanggang 26. Gawa Kapitulo 11, talatang 19 hanggang 26. So kayo na nakita, unang verse ay basahin ko at sunod po kayong magbasa. Ang sabi nito sa Acts chapter 11 verse 19, may mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-usig nang nagpasimula nung patayin si Esteban, na karating sa Phoenicia, sa Cyprus, at sa Antioquia, ipinangangaral nila ang salita ng Diyos, ngunit ang sa mga Hudyo lamang. Verse 20 kayo. And some of them were also telling that Sa 21, wala talaga kayong Bible at hindi kayo nagbabasa. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Jesus. 22 kayo. news of this reached the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagdalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. 24 kayo. For he was a good man and full of faith, And a great number of people faith, brought and much people was added unto them. The Lord. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Sa 26, sabay-sabay tayo. At nang kanyang matagpuan at isinama niya ito sa Antioquia, 1 taon silang nanatili roon, nakasama ang iglesia at nagtutulong sa maraming tao roon sa Antioquia. Unang tinawag ng Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Salamat po aming Diyos. Salamat po aming Ama sa langit sa inyong masalita naming pagsasaluhan sa hapong ito, Panginoon. Ito'y patuloy na magbigay sa amin ng kasiglahan, kagalakan, excitement sa aming paglilingkod. Lord, salamat sa lahat ng narito, iyong pagpalain at pasaganay ng aming buhay sa pangalan ng Panginoong Hesus at pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, ang mga talatang binasa natin
ay pinamagatan natin itong how they become a real Christian. Paano sila naging tunay at totoong Kristiyano sa panahon nila. Sabagat sa panahon nila, mga magulang at kapatid, ay nagkaroon ng matinding persecution. Ang persecution na kanilang naranasan ay dahil sa matinding pagkilos ng banal na Espiritu Santo, sila po ay pinersecute at si Esteban ay pinatay sa pangangaral doon sa kalagitnaan ng mga taong punghang na walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. At mula noon, nagkahiwa-hiwalay sila. Ang isang buong kapulungan, ang isang buong congregation ay nagpuntahan sa iba't ibang dako ng Israel na nagkalat sila. At dahil doon, sila po'y patuloy na naghayag ng salita ng Diyos. Hindi po sila nagkaroon ng discouragement. Hindi ho sila nagkaroon ng takot. Hindi sila nagkaroon ng kabalisahan. Bakit pinapatay ang mga Christian? Bakit sila ay nakakaranas ng ganong persecution na sa kabilang sila ay masidhi na naglilingkod sa Panginoon? Bakit? Kaya nga, bilang tayo mga anak ng Diyos, isang mananampalataya tunay na totoo ay patuloy nating tayaan, panindigan ang ating paging totoong mananampalataya sapagat isang araw, mga magulang at kapatid, tandaan natin ang persecution na naranasan ng mga apostol noong unang panahon sa kanilang pangaral ay darating isang araw sa atin. Bakit darating? Sabagat nagkaroon tayo ng tinatawag na one world government. Amen. Na wala na isang araw, wala na, ipagbawal na nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Na isang araw, wala nang ganitong pagpupulong. Isang araw, mangangalat ang mga tao at hindi na nila alam kung saan sila pupunta at wala ng pastor. So yun po ang mangyayari sa panahon. Pero sa panahon nila, tinawag po sila na tunay na mananampalataya sapagat sa kabila ng mga persecution, sila ay tumindig. Hello? Kaya ba natin tindigan ang ating pagiging totoong Kristiyano? Amen. Kaya ba natin tindigan ang ating totoong pagiging born-again Christian, anak ng Diyos na tagapagmana ng kanyang kaharian? Kaya ba natin tayuan? So, unang makita natin sa mga talatang binasa natin, why they are persecuted? Because they believe that Jesus Christ is God-appointed Savior of mankind. So, yan ang dahilan na sila pinersecute dahil sa kalagayang sila'y nanalig. Nanalig sila sa Panginoon. Ang isang mananampalataya, mga magulang at kapatid, ay kaya siya tinawag na isang Kristiyano because of their relationship with the Lord Jesus Christ. So as Christian, kailangan tayo mayroong tinatawag na relationship with Jesus Christ. Ang ating relasyon kay Jesus ay hindi kayang baliin ni naman. This is individual, mga kapatid. So, wag po tayong makinig lamang ng salita ng Diyos. Wag po tayong magbasa lamang ng salita ng Diyos, kundi yung relasyon natin kay Jesus ay ating i-build up. Na isang araw, nung ako'y binata,
No? Nagkaroon ako ng matinding kalungkutan dahil nanligaw na ako. Nanligaw. Pero si Sir Linda yung ligawan ko. Hindi ka na naman. Isang illustration to. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ang Panginoon nagsasalita. Sabi ni Sir Linda, sabi ng tatay ko, ayaw daw niya yung walang trabaho. Yung kasalukuyan na yun ay nag-aaral po ako ng Bible School. From Nabutas going to Rizal, Cainta Rizal, yun po, doon po ako nag-stay as a student. Kasi nakatira po ako sa dormitory. At sabi ko, nung sumakay ako ng bus going to Cainta Rizal, sabi ko sa puso ko, ayaw ko nang mag-aral, Lord. Hindi ko na itutuloy yung pag-aaral ko. Kasi, gusto ko na lang magtrabaho. Nagkaroon ng problema dahil, kaya pag ikay single at meron ka ng, natuto ka ng magmahal sa isang, kasintahan, parang mamimili ka na kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero, alam mo yung nangyari na yun, sa aking pagdidesisyon, habang ako nakatayo, nakaupo sa bus, yung maraming umaakyan na, alam mo yung Cisco, 350 lang yun eh. Alam mo, binibinta nila ng 20, 25, 30, pumuntang makyat sila sa bus. Grabe na ang kasamaan ng tao yung panahon na yun. At nung ginanong ko yung mukha ko sa pinto ng bus, nakita ko yung maraming naglilimos. Daming naglilimos talaga. Sabi ko, ano naman ang mga tao? Doon nagsalita ang Lord. Sabi niya, pagka ikaw ay hindi magtuloy, sino ang mangangaral sa kanila? Alam nyo, mula Divisoria hanggang Cainta, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, napakabuti mo. Talagang nagsalita ang Lord sa puso ko. Sino ang mangangaral sa kanila? So kaya nga sa ating mga iba't ibang suliranin, ang Lord ay nagsasalita. Amen. Na gusto ng Lord na tayo maging tunay, maging totoong Kristiyano, maging totoong mga alagad ng Diyos, sapagat hindi ito katulad ng isang kanin na pwede mong iluwag. Kundi ito'y isang panindigan na bilang isang mananampalataya sa kabila ng suliranin, sa kabila ng persecution, tumayo ka para sa Diyos. Amen? Amen. Tumayo ka para sa Diyos. So, ang Panginoon, pagka nagsalita ang Panginoon, pagka sinubo ka o tinawag, tumayo ka katulad dito sa ating binasa. They believe that Jesus Christ is God-appointed Savior for all mankind. So, yan po ang dahilan kung bakit sila naitinuring doon sa Antioch na sila ay mga Kristiyanong totoo. Amen. So gusto ba natin maging Kristiyanong totoo? Amen. Sa ating panahon ngayon, kahit na siguro pagdadala ng Bible, nahiya na tayo. Sino dito na pagdating dito sa simbahan o galing galing sa bahay, nagdadala ng Bible na gano'n? Sino? Kaya nyo? Kaya, Kaya. kayang iiwanan ang Bible. Kaya niiwan ang Bible. Meron na ba kayong gano'n? Saan ka pupunta, sister? Siyempre, magsisimba. Bakit? Christian ako eh. Di ba? So ngayon nakatago na lahat. What do you think, Pastor? Your Bible always hide from your
you come to the church. Oh, you have like this. You have Bible like this. Oh, you hide your Bible. So, so, yan po ang totoong mga Kristiyano. Pagka tayo po'y gumagawa ng ganun sa pagpapakita pa lamang sa mundo kung sino ka, nakakahiya na. Pero alam niyo ba, sa panahon namin, kahit hanggang ngayon, hindi kami nahihiya. Minisisinda, lagi kaming nasa kalsada. No? Nangangaral. So yun po ang naging buhay namin. Kaya tayo bilang mga kabataan sa ngayon, ipakita ninyo ang inyong buhay na kayo ngay may Panginoon, naniwala na nampalatayang si Jesus ang iyong tagapagligtas. Ipakita niyo yan sa mundo. Sapagkat kayo ngayon ang gagamitin ng Lord para sa mga taong sa mga taong walang kaalaman sa salita ng Diyos. So they are persecuted because they believe Jesus Christ as their Lord and Savior. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 13, sa Galatians chapter 4 verse 4 to 5, sinubo ang kanyang anak sa pamagitan ng magpagsilang ng isang babae upang palayain ang mga tao sa mga kautusan. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 3, sabi doon, Jesus Christ, the Son of God, is the Holy Savior because He alone has procured salvation. Nagsabihin, nagsusumikap, no? Na siya lamang ang napako sa krus at namatay at muling nabuhay buhat sa mga patay. Hindi lamang tayo naniwala, kundi tayo ay gumagawa ng mga katotohanan para sa Panginoon. Si Jesus Christ, siya lamang ang namatay sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, tumayo tayo sapagkat tayo ang tinatawag na tunay na mga Christian. We are a real Christian. So, dapat po natin ilantad ang ating buhay katulad nila. Sa kabila ng persecution, sila ay patuloy na naghayag ng salita ng Diyos. Alam niyo sa atin, kabroon lang tayo ng problema sa kapitbahay, sa ating mga anak, sa ating sino man sa ating magulang, ayaw na natin maglingkod kay Lord. No, tandaan natin, ang relasyon natin kay Lord ay hindi dapat mabalik. Ikaw at ang Lord lang ang nakakaalam. Ano man sabihin ng tao sa iyo, ano man sabihin ni naman sa iyo, laban sa iyo, tumayo ka para kay Jesus. Si Stephen, pinatay, tumayo para kay Jesus. Ang mga alagad ng Diyos, pinatay, pinugutan ng ulo, tumayo para kay Jesus. Hindi nila pinagkaila ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Tandaan natin, ang ating buhay ay minsan lamang, pagkatapos ay doon na sa kabila. Ngayon, pagka ang Panginoong Hesus ay ikinakailan natin sa ating buhay, dahil sa ating mga pride, hindi tayo magtatagumpay. Why they are persecuted? Because they believe Jesus. Pangalawa, doon sa binasa natin, they are persecuted or become a real Christian because they accepted God. They accept Jesus Christ as their Lord and Savior. So that's why tayo ay persecuted din. Why? Because we accept, not only believe. No? So, when we believe and accept or receive Jesus as our Lord and Savior,
someday you will be persecuted. Are you ready? Amen. Are you ready to stand as real Christian? In the last days, there are persecution. As persecution of the believers will come in. Isang araw. So, ngayon pa lamang, itayo mo na ang iyong panindigan. Walang ibang makabali mo. Ang relasyon mo kay Jesus talagang patibayin mo. No? Patibay ba tayo? Amen. Sa ngayon. Padala ng bigas. Paano bukas? Meron akong pinost doon sa FP natin, sa GC natin. Sabi doon ng isang pastor, kailan yung pastor na tagapangalaga sa inyo ay lagi kayong mayroong communication. Ano man ang inyong problema, sabihin ninyo. Kaso lang minsan ayaw natin sa pastor eh. Na? Si Jesus, yung pastor is the mouth of God, mouth of Jesus. Diba? Amen. Pastor Lucy, sometimes if you have problem, come to Pastor Lucy and ask advice. Diba? Sabihin nyo, Pastor Lucy, what can I do? My girlfriend is already don't like me. Paano na kayo mag-English? Hindi nyo maintindihan Tagalog. Magkawindang-windang ng English nyo, bahala na basta maintindihan lang niya. So, di ba? So, tayuan natin. Kahit papiliin pa kayo ng inyong mga biyanan, maglilingkod ka sa iyong Panginoon o alagaan mo yung aking anak. Sabihin mo, sabay ko na lang yun. Sabay kong gawin yun. Ay, hindi pwede. Diba? So, dapat ayuhan mo. Sapagat ang kaligtasan ay minsan lamang. Pagkatapos ay paghukom. Ang iyong asawa, ang iyong boyfriend o girlfriend, wala siyang karapatan mamagitan kay Jesus pagka ikay nasa impyerno. Kaya ngayon pa lamang, lagi mong isipin na ikaw ay not para kay Lord. Amen. At walang pwedeng bumali nito kahit mabuhay ka ang mag-isa. Basta kasama mo si Lord, tagumpay ang buhay mo. Amen. No? They are not only believe in Jesus, but they also accept Him as His personal Savior or her personal Savior. So, yan po ang ating dapat ilagay sa ating puso't isipan. No? Ang hindi po pwede na maging priority natin yung mga bagay na lumilipas. Ano ba yung mga bagay na lumilipas sa mundo? Huwag natin i-priority. Huwag natin i-priority ang secondary. Dapat si Jesus yung always your priority sa buhay mo. Sapagat walang tao na pwedeng maging successful kung siya ay nag-iisa lamang nang wala si Jesus. Always remember, without Jesus, hindi ka maging successful sa buhay mo. Amen. So yun po, makita natin, they become a real Christian because they accept the Lord Jesus as their personal Savior. He died and rose again. He lives to provide us salvation. And enjoy it because this is God's gift for us. So, what is the gift of the Lord? Salvation. Salvation through Jesus Christ. According to John chapter 3 verse 16, we have everlasting life because of Him, because of Jesus. Number 3, they become a real Christian because they submit
to Jesus, no, as the Lord of every part of their lives. No? Sila ay naging tunay na mga Kristiyano sapagkat sinabit nila ang kanilang every part of their lives. Yung ano ba ang parts of your life? No? Submit mo ang iyong pangarap, submit mo ang iyong girlfriend, isubmit mo ang iyong trabaho, isubmit mo ang lahat ng iyong nais. Ibigay mo kay Lord. Lord, this is my desire. This is my part, Lord. I will submit it to you, Lord, and help me to establish this in my life. Diba? So yun po ang gusto ng Lord sa atin. Na every part of our life dapat ipasakot natin sa ating Panginoon. Huwag tayong lumakad nang wala si Jesus. Always remember, without Jesus, hindi ka magtatagumpay. Na sapagat, yan po ang nais ng Lord sa ating buhay na tayo'y magtagumpay. So a real Christian is one who has given the absolute sovereignty over his life. At yan po ang ating makita na dapat sa isang Kristiyano. So before a man become a Christian, he ran his own life, diba? But when he become a Christian, he hands over everything over to the Lord, that he become Lord sovereign of his life. Diba dati gusto na, ano man yung mga gusto nating mangyari, hindi na kailangan si Jesus. Diba? Gusto ko lahat ng gawin ko, gusto ko lahat. We run on our own desire, decision. Pero, nung makilala mo si Jesus, dapat nakasubmit ito sa Kanya. Submit mo yung buhay mo, submit mo yung pangailangan mo, trabaho mo. Ibig sabihin, lahat ng part na mayroon ka, dapat kasama mo si Jesus. Amen. So yun ang gusto ni Jesus sa buhay natin. Lahat ng bagay. Kaso lang minsan, gusto natin magsulong. Alam mo yun? Gusto natin magsulong. Sorry, Pastor. You can't understand what I said. But on Sunday, that's your part. So, di ba, makita natin na gusto natin magsulo kasi yung ating gustong mangyari ayaw ni Jesus, kaya magsusulo tayo. Di ba? Lord, pikit ka lang muna. Kasi hindi mo, alam ko di mo ito gusto. Diba? So, meron tayong mga bagay na ayaw natin na kasama si Jesus. But kung handa natin isubmit ang mga bagay na para tayo ay maging successful, do it. Diba? So, do it. At, yan po, no? A Christian is no longer his own. He is altogether the Lord. So, so hindi ka na talagang para sa iyong sarili, kundi kasama mo dapat lagi si Lord. Amen. Talagang mahirap maging Christian, sa totoo lang. Pero masarap maging Christian. Amen. Mahirap maging Christian. Pero masarap kung totoo ka kay Lord. Amen. No? Kaya, pang-apat ay sabi nito,
We also confess Jesus before the world. No? Kung ang mga tao noon nasa kabila ng persecution na kanilang naranasan, inihahayag pa rin nila si Lord sa buhay nila. Amen! Amen. Bakit malungkot? So, alam nyo, nakakakaba yung panahon nila dahil hindi nila, pagka nahuli silang nangangaral, talagang hinuhuli sila at papatay. Pero, napakapalad natin sa ngayon. Amen. Walang ganun sa bansang Pilipinas, pero isang araw darating na. First Corinthians chapter, ang sabi noon, sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, we have God's temple. Na kung tayo ay templo ng Diyos, ang katawan natin ay hindi atin. Ang katawan natin, ang buhay natin ay dapat gamitin natin upang parangalan ng Diyos. Amen. Amen. Parangalan ng Panginoon sa lahat ng panahon. Yan ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Parangalan natin sa lahat ng Panginoon. Sapagat ang mga Kristiyano ay hindi lamang siya ay anak ng Diyos, dapat proud ka. Christian is one who is justly proud that he belongs to the Lord Jesus Christ. Amen. Dapat proud ka. Proud ka to be Christian, to be workers. Diba? Proud ka. Proud ka na maging preacher. Proud ka na ito maging anong mayroon ka sa Panginoon. Kahit natural ka lang o regular ka lang na Kristiyano, be proud of yourself that you are God's child, di ba? Amen. Proud of yourself. Kaya minsan, sabi ko, Lord, salamat. I'm proud of you, Lord. Talagang napakasarap nito. Proud tayo, dapat. Pagka sinabing proud ka, lagi mong pinagmamalaki sa buhay mo si Jesus. Na-share na ba natin si Jesus sa ating mga kaibigan, sa ating mga boss natin? Na-share na ba natin si Jesus? Yun yung mga Kristiyano na ating natuklasan kanina sa ating pagbasa na sila ay proud sa kabila ng kanilang persecution. So confess the Lord with your mouth. No? Ito ang maganda. No? He is not ashamed to confess Christ before others. Minsan kasi natangano talaga tayo, nahiya tayo, no? Kaya naman, i-share ko si Jesus sa kanya. So yun ang ating alam nyo, napapansin ko yan pagka hindi ka nagre-rely sa Holy Spirit. Wala kang tapang. Kaya maganda yung laging sinishare ni Pastor yung about the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, siya po yung nagbibigay sa iyo ng boldness. Diba? Ang Holy Spirit. Kaya nga dapat paghariin natin sa buhay natin ang Holy Spirit upang tayo maging boldness. Be bold. Diba?
Maging matapang ka, maging, di ba? So, napakahalaga nun. Kaya, pagka wala po tayong ganyan, wala tayong believe o hindi tayo nag-rely sa Holy Spirit, wala tayong tinatawag na boldness. Wala tayong tapang na i-share ang salita ng Lord. Di ba? Minsan para tayong lumalakad na karnal. Halimbawa, nag-ano tayo, nagsumpa. Di ba? Hindi kami nagsusumpa. Pero ang tanong, sa pagsusumba mo, how many years kang nagsusumba? Na-share mo ba sa kanila si Jesus? Amen. Di ba? Kahit hindi kami nagsusumpa. Alam mo, sister, si Jesus talaga. Magaling si Jesus, nagliligtas siya. Di ba? Habang nagsusumba. So, if you don't share Christ in your life, anong mangyari? You are like unbeliever. Nakikisama ka na tulad ng isang unbeliever na walang saysay ang buhay. So kahit saan, hindi ka man nagsumba, kahit saan ka, kahit anong ginawa mo. Amen. No? I-share mo si Jesus saan ka man naroon. Sapagkat tayo ay tinawag ng Lord upang maging bold. Be bold. Diba? So, sometimes Pastor always, I think Pastor sometimes he preach boldly. Be bold as Christian, do it for the Lord. Yeah? Si Pastor. So, he's bold. Diba? Hindi man yung bold na nag-ubad ka. Sir, be bold! Hindi, nag-ubad ka agad. Walang ganun. yung be bold na sinasabi, maging maging matapang ka sa pamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Dapat meron kang ganun. Bawat Kristiyano, upang maging bold siya sa pag-share ng kaligtasan tungkol kay Jesus, dapat meron kang Holy Ghost in your life. Amen. Kasi pagka wala kang Holy Ghost in your life, mahihain ka. Halakay ka. Ako nga, hindi nga ako maliligtas. Ikaw pa. Hindi ako sigurado sa buhay ko. Tapos mag-aaksaya pa ako ng panahon sa'yo. Diba? Bakit? Wala kang Holy Spirit. Diba? So, samantalang kung ang Holy Spirit, every Sunday, I think Pastor always preach about the Holy Spirit. So, I like it. Para masanay tayo. Para masanay tayo kasi pagka wala ang Holy Spirit, walang mangyayari sa buhay natin. Nung aming kabataan, talagang when we are young, Pastor, we preach very boldness, no? Come, brothers and sisters, come over me, and I'll pray for you for healing. Come. But now, as a citizen, they don't like that. It's because Alex is already citizen. Another citizen. Double. Another senior citizen. So, confess Jesus our Lord and Savior because that's our part in life as believers, Christian. We confess. Ano ang confess? Pag sinabing confess, sabihin mo sa iyong mga labi. Hindi yung, Father, kukonfess po ako sa inyo. Bakit? Meron akong ninakaw na mangga. Sabi mo pare, ay tamang-tama, meron ako ditong pag-uong. Tamang-tama
Mama, meron ako ditong bagoong. Halika dito, pasok ka. Kainin natin. So yung confess na sinabi dito, sabihin mo sa mga tao na si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus lamang at wala nang iba. Confess your mouth, Jesus is Lord. Amen? Confess with your mouth that Jesus is Lord. I-share mo si Jesus sa buhay mo. Yan ang sinasabing confession. Romans 10:9-10, di ba? Confession na your mouth that Jesus Christ is Lord and you will be saved. That's confession. Hindi yung manggad sa kapag-uong. Father, nagkasala po ako. May dala-dala akong lubid. Lubid lang pala eh. Kasi yung dulo noon kalabaw eh. So, hindi yun ang confession. No? Confess the Lord Jesus by your mouth, by your words and mouth. No? So, and change your life. Ang sabi ng Matthew 10:32-33, ang sabi nito, ang sinumang kumikilala sa akin, ay kilalanin ko siya sa harapan ng aking Ama. Ang sino ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin sila ipakilala sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Kaya delikado yan. Basahin niyo yan sa bahay ninyo. Basahin niyo sa bahay ninyo yung Matthew 10:32-33. Matthew chapter 10 verse 32-33. Basahin natin. Sa Tagalog. Matthew 11:32. Ang sabi dito, sa 32 ng 11 ng Matthew, Sa akin, walang 32. Walang 32. walang 32. Baka naman magpasa ko. Matthew 10. Sa Matthew 10:32, Matthew chapter 10 verse 32 and 33, sabi niya, ang sinumang kumikilala sa akin sa harap ng aking sa harapan ng mga tao, ay kilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikinakaila ko sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Biro mo yan? Pagka hindi mo sinabi sa mga tao, si Jesus ang Panginoon, tagapagligtas, nahiya ka sa harap ng mga tao, hindi mo sinasabi kung sino si Jesus, pagdating mo sa langit, sasabihin ni Lord, sasabihin mo kay Lord, Lord, andito na ako. Sabi ni Jesus, hindi kita kilala. Pagka sinabi ng Bible, sinabi ng Jesus, hindi kita kilala, automatic yan, pupunta ka sa impyerno. Pagka sinabi ni Jesus, aking Ama, andito si Bumbi, siya'y hindi kailanman ipinagkaila ang aking pangalan sa kanino mang tao na kanyang kaharap. Siya. Sabihin ng Ama, welcome, Bumbi Bumbi, that good and faithful servant. Amen. Welcome! Sabihin naman yung sa sarili ninyo. Tinupromote ko lang ang sarili ko sa ngayon. Di ba? Gawin mo ng memory verse yan. Kasi si Jesus ang may sabi nito. Di ba?
sabi niya. So, hindi dahil sa ikaw ay nakaranas ng persecution, katulad ng ating binasa na mga alagad ng Panginoon ay lumanas ng persecution, hindi pa rin nila ikinahiya o hindi pa rin sila natakot na i-share ang paligtasan tungkol kay Jesus. Anong tawag sa kanila? The real Christian. Totoong Kristiyano ka ba? Do it. Kung totoo kang Kristiyano. Gawin natin. Ha? At sa panglima, isa na lang. At dalawa pa. No? Ito, confess the Lord Jesus Christ by your mouth. No? At ano pa? By the fellowship and association with the people of God. When anyone becomes a Christian, he added to the Lord Church. Kaya ang mga Kristiyano noong unang panahon, tinatawag silang kapuri-puring Kristiyano. Kapuri-puri. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano, pag nakita ng mga unbeliever, wow, galing naman nila. Kapuri-puri siya, sila natutuwa yung mga tao. Kapuri-puri yung mga Kristiyano, pinakilala nila si Jesus sa anumang kalagayan. Maraming mga Kristiyano ngayon kapuri-puri, yung iba hindi kapuri-puri. Marami ngayong simbahan, walang ibang pinangangaral kundi magbigay kayo ng malaki! Pagpapalain kayo. Pagpalain kayo! Ngayon na, takbo kayo rito! Lakihan ninyo! Para malaki din ang inyong pagpapala. Amen. Yeah, ang mga tao naman, bumulong. Malaki din. Pag-uwian na walang pamisahe. Naubos, nalagay na yun eh. Alaman kunin mo yun eh. Nabalot na ni pastor eh. Kaya sa huling panahon, maraming pastor managot sa Panginoon. Alam mo yun? Maraming pastor managot sa Panginoon. Nagpapakayaman. Nagpapakayaman sa mga anak ng Diyos. Kumbaga, kinatatasan ng gusto nila ang mga anak ng Diyos, pinipiga na parang bata na kahit wala ng gatas, pinipiga pa rin para lang sila yung amin. You know, Pastor, there are so many pastors here in the Philippines that are preaching about abundance. If you give big, then will send you a big also money, big money. Huh? So, ano ngayon? If you want to be rich, want to receive cars, brand car, come forward, run! Keep your money here. Tayo naman mga ignorante, May scam. na-scammer pala yung pastor. There are so many pastors who are scammer in the Philippines. So, but we as a pastor, a real Christian, we teach only about tithes. Give your tithes. That's only 10%. For you to obey God's command, you need to give your 10% of your tithes. It's enough for that. Di na kailangan. Bahala na si Lord sa kanila. So basta tayo, itulong natin sa mga tao na gusto lang ng Lord ang 10%. Sa Old Testament pa daw yan. Hanggang ngayon. No? Kaya sa buhay natin, ay maging tapat tayo kay Lord. Kung gusto nating makapasok sa karya ng langit, maging tapat tayo kay Lord. Amen? Sapagat hindi sa lapi
Hindi anumang bagay upang tayo ay makapasok kay Lord. Your faithfulness is enough. Amen. Be faithful in the Lord until He comes. So, your faithfulness is enough. Be faithful in the sight of the Lord. As Christian believers, pastors, workers, be faithful in the sight of the Lord. So, panghulisag dito, they share Christ with others. A real Christian is always anxious to make Christ known to his loved ones, his friend, and to all people. A real Christian is a witness. Mag-witness yan. So, yun po ang real Christian. Ibahagi natin si Jesus sa lahat ng tao. So, they share Christ with others. So, we need to share Christ sa lahat ng tao, sa friend natin, sino man siya, share natin si Jesus. Huwag tayong mahirap. Kaya mapalad yung mga magulang na nadala nila ang kanilang mga anak sa Panginoon. Pero may mga anak na ayaw sa Panginoon. Wala tayong magagawa ron. But those who only believe, it's blessing for him. O for her. If she believe, or he believe, na blessing sa inyo. Kaya, sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, ay kailangan natin minsan ito ating i-memorize. Hindi naman i-memorize. Ilagay lang natin sa isipan natin yung pamagat na sinasabi dito sa pamagat nating tinuro. How to be a real Christian. Paano tayo maging tunay na mga Christians? Gawin natin ang mga bagay nito. Huwag tayong maging fake sa Lord. Huwag tayong maging fake sa Lord. Amen? Hindi siya napipake. Hindi siya napipake. Hindi tayo pwedeng mag-unwari kay Lord sa ating pagdilito. Kailan maging totoo tayo kay Lord? Maging totoo tayo kay Lord. Sapagkat yan po ang nais ng Lord sa ating buhay. Tayong lahat ay tumayo. Be faithful in the Lord. Kahit sa ating paglilingkod, maging tapat tayo kay Lord. Sapagkat nais ng Panginoon na maging tapat tayo sa Kanya. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. We glorify you, Lord. Hallelujah, Jesus. Kawitin natin yung sa palad mo. Sino nakamemorize? Habang inawit natin ang awit nito, ating ibigay kay Lord ang ating buong buhay. Sabihin natin kay Lord na, Lord, buhat ngayon, maglilingkod ako sa inyo. Walang ibang iisipin kundi ikaw lamang. Tandaan natin mga magulang at kapatid, sa kabilang buhay ay mayroong buhay na walang hanggan. Sa kabilang buhay naman ay mayroong buhay na walang hanggan din, pero sa pag-ibig kahirapan. Lagi natin piliin ang kaharian ng langit at huwag natin piliin ang impyerno. Sapagkat sa kabilang buhay may dalawang pupuntahan ng tao, impyerno at langit. So piliin natin ang langit sapagkat yan po ang nais ng Diyos sa atin. Maging tapat tayo sa Panginoon. Sa
Pag-ibig ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. God, Lord, brothers and sisters, for you to be born in God's presence. What my God. Hallelujah. Pray for Christians, brothers and sisters, to be born in the ministry, to be born in the moving of the Holy Ghost. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Let us go.